upang hindi tayo antukin sa ating klase. Alam niyo ba yung may 5 kachikading? Okay, kantahin natin. May 5 kachikading ni batok sa samat, nilupad ang sa upat na lang sila. Chikading, chikading, naglupad-lupad. Chikading, chikading, naglupad-lupad. Okay, maaari na kayong umupo. Tatawagin ko isa-isa ang inyong mga pangalan at itaas ang inyong mga kamay kung kayo ay narito. Bigyan ng masigabong palakpak ang inyong mga sarili dahil walang liban sa ating klase ngayon. Para sa ating pagbabalik-aral, ano ang ating tinalakay noong nakaraan nating pagkikita, Ginoong Yago? Tama! Magaling! Ako ay nagagalak dahil hindi ninyo ito nakalimutan kahit ito ay noong nakaraang araw pa. Pero bago ang lahat ay magkakaroon muna tayo ng gawain na may kaugnayan sa ating panibagong paksang tatalakayin sa araw na ito. Papangkatin ko kayo sa 2 pangkat. Magsimulang magbilang kay Ginoong Alberto hanggang matapos kay Bibining Zoilo. Ang bawat pangkat ay pumili ng isang napapanahong isyu at pagkatapos ay bibigyan ninyo ito ng buhay. Halimbawa ay ang pag-news report. Naintindihan lang ba? Bigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang tapusin ito. Ang inyong 10 minuto ay tapos na. Maaari na ninyong ipresenta dito sa harapan. Ang unang magprepresenta ay ang pangkat una at susundan ng pangkat pangalawa. Pangkat una, pangkat pangalawa. Bigyan ng masigabong palakpak ang bawat pangkat. Ang inyong ginawa kanina ay may kaugnayan sa ating panibagong paksang tatalakayin sa araw na ito. Ang ating panibagong paksa ay ang layunin, mga paraan ng pagsulat ng mahusay na lathalain. Ang pagsulat ng mahusay na lathalain ay may mga layunin din ito. Pero bago yan, narito ang ating layunin sa klase ito. Una ay natutukoy ang mga layunin at mga paraan sa pagsulat ng mahusay na lathalain. Pangalawa, nakabubuo ng mga pahayag batay sa ibinibigay ko na gawain. At ang pangatlo ay naisa sa katuparan ang tamang pagkilala ng bawat layunin at mga paraan ng pagsulat ng mahusay na lathalain. Okay, magpatuloy tayo sa ating talakayan sa araw na ito. Narito ang mga layunin sa pagsulat ng mahusay na lathalain. Una ay ang pagbibigay ng impormasyon o kaalaman sa mga mambabasa. Naintindihan lang ba ang unang lathalain? Okay. Dapat maging malinaw at tiyak ang impormasyon na nilalaman ng ating lathalain. Naintindihan lang ba ang unang layunin sa pagsulat ng isang mahusay na lathalain? Magaling! Sa pangalawang layunin naman ng pagsulat ng mahusay na lathalain ay makibasa ng sabay-sabay class? Okay. Ang pagpapahayag ng opinyon o perspektibo, mahalaga rin na magkaroon ng sariling opinyon. Mahalaga rin na magkaroon ng sariling opinyon o pananaw ang manunulat upang magkaroon ng ideya o makatulong sa pagpapalawak ng kaalaman at pag-unawaan ng mambabasa. Yan ang ating pangalawang layunin sa pagsulat ng mahusay na lathalain. Sa pangatlo naman ay ang mahalaga rin na magkaroon ng layunin na nakakaapekto sa damdamin o emosyon ng mambabasa. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagkukwento,
halimbawa o kwento ng buhay. Maaari natin itong gawin para makarelate ang ating mga mambabasa kung ano nga ba ang kanilang binabasa o ano ang ating nais ipahayag sa kanila. Narito ay tatlong layunin sa paraan sa pagsulat ng mahusay na lathalain. Hindi lamang ang layunin ang meron tayo, meron din tayong mga paraan. Narito ang ating apat na paraan sa pagsulat ng mahusay na lathalain. Una ay piliin ang tamang paksa. Basahin ng sabay-sabay class. Pumili ng isang paksa na may halaga at pabili-biling pag-uusapan. Maaaring ito ay isang issue sa lipunan, isang kaugalian, karanasan, o anumang bagay na maaaring makaapekto sa maraming tao. Ano nga ba ang issue sa ating lipunan na kinakaharap natin ngayon? Magbigay ng halimbawa, binibining pastor. Okay, yung El Nino. Tama. Sa pangalawa namang paraan sa pagsulat ng mahusay na layunin ay ang magsagawa ng pananaliksik. Importante ito sa kahit anong gawin natin, dapat magkaroon tayo ng pananaliksik bago natin gawin ang isang bagay. Ano ang mga dapat natin gawin at hindi na dapat natin gawin. Pakibasa na sabay-sabay. Siguraduhin magkaroon ng sapat na kaalaman at mga datos na makakatulong sa iyong pagsusulat. Bago kayo sumulat o gumawa ng isang lathalain, mahalaga ang pag-aaral at pananaliksik dahil sa pamamagitan ng pananaliksik, makakuha tayo ng mga ideya, iba pang mga kaalaman o mas malalim na pag-unawa tungkol sa ating ginagawa para sa ating gagawin na pagsusulat. Pakibasa ang pangatlong paraan sa pagsulat ng mahusay na lathalain ay ang pagpalalo. Gumawa ng balangkas o outline bago magsimula. Okay. Ito ay isa rin sa mga importante natin gawin o mga proseso sa pagsulat ng lathalain. Gaya lang na gumawa kayo ng research paper. Dapat may mga outline kayo kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin. Ang balangkas ay nakatutulong sa iyo na organisahin ang iyong mga ideya at maiwasan ang pagkakaroon ng maling impormasyon at magkaroon ng malalim na impormasyon tungkol sa ating ginagawa o sa ating susulatin. Naintindihan na ba ang tatlong paraan? Okay, dito naman tayo sa panghuli ang pagtatapos. Pakibasa ng sabay-sabay class. Ito ay naglalaman ng sariling opinyon. Para sa ating pagtatapos sa pagsulat ng lathalain ay magtatapos ang iyong lathalain ng may kasukdulan at konklusyon na nagbibigay ng kabuuan sa iyong mensahe, rekomendasyon o hamon sa mambabasa. Dito natin linalagay kung ano nga ba ang kabuuan ng ating ginagawa o ating sinusulat o kabuuan ng ating kwento. Sa pamamagitan ng mga paraang ito, sa apat na paraang ito, maaari mong masiguro na ang iyong lathalain ay epektibo at nakatutulong sa iyong mga layunin. Dapat masunod natin ang ating mga layunin. Na magbahagi ng impormasyon o magbigay inspirasyon sa inyong mga mambabasa. Naunawaan lang ba ang mga layunin at ang mga paraan ng pagsulat ng mahusay na lathalain? Okay. Para sa inyong pangkatang gawain ay same group lang. Kung ano yung grupo nyo kanina, ayun lang din yung grupo nyo ngayon. Para hindi na tayo sasayang na oras. Bumuo kayo ng isang pahayag
ating bansa. Pumili kayo ng isa sa mga hamon na kinakaharap sa ating bansa. Sa pangalawa na ay bumuo ng isang pahayag kung paano mariresolba ang hamon na kinakaharap ng ating bansa. Naintindihan lang ba ang aking binibigay na mga gawain sa bawat pangkat? Magaling! E-presenta ninyo ito sa harapan sa pamamagitan ng masining na pagpapahayag. Bibigyan ko lamang kayo ng 15 minutos upang tapusin ito. Pero bago ang lahat, bibigyan ko, narito ang ating mga kategorya. Nilalaman, 20%, organisasyon, 20%, pagkakaisa, 10%. Total of 50%. Okay? Natapos na magpresenta ang dalawang grupo, bigyan natin sila ng masigabong palakpak dahil sila ay napakamalikhain sa aking ibinibigay na gawain. Para sa ating paglalapat, ang pakitignan ang ilalim ng inyong mga upuan kung may nakadikit ba ng mga katanungan. Unang katanungan, ano ang inyong natutunan sa ating paksang pinag-aralan? Sino ang nakakuha? Binibining score po? Tama, magaling. Sa pangalawa naman nating mga katanungan, sino nakakuha? Binibining kadayuna? Ano ang nakalagay na tanong? Bilang isang estudyante, paano ninyo ito mapapahalagahan? Para sa iyo, paano ito mapapahalagahan? Tama, maraming salamat, Binibining kadayuna. Sa pangatlo, sino? Ginoong Alberto? Bakit mahalaga na malaman ang mga paraan ng pagsulat ng mahusay na naghalain? Para sa iyo, bakit mahalaga na malaman natin ang mga paraan? Maraming salamat, Ginoong Alberto. At ang pang-apat naman ay si Binibining Severia. Ano nakalagay na tanong? Ano ang apat na paraan? Okay. Ano ang apat na paraan na ating tinalakay kanina? Tama. At ang panghuli naman ay, ano ang pamagat na ating tinalakay kanina? Binibining Zoilo? Tama. Okay, ako ay lubos na nagagalak dahil inyong naunawaan ang ating tinalakay kanina at talagang kayo ay nakikinig sa ating pag-aaral. Kumuha ng isang malinis na papel, isulat ang tamang sagot. Ito for number 1, 1 to 4. Ano ang apat na paraan sa pagsulat ng isang mahusay na latha-lain? Number 5, ito ay naglalaman ng sariling opinyon. Isa ito sa mga paraan na ating tinalakay kanina. Pang-6, pumili ng isang paksa na may halaga at kawili-wiling pag-uusapan. For 7 to 10, 3 points. Ano ang inyong natutunan sa ating tinalakay sa ating klase? Okay? Pakipasa ang mga papel sa harapan. Ako na lang ang magwawasto nito dahil natapos na ang dahil kinapos tayo sa ating oras. Para sa inyong taktang aralin ay makinig kayo ng mabuti dahil babasahin ko lamang ang panuto. Gumawa ng isang balitang pangmalakasan, isulat ito sa isang buong malinis na papel. Paalam, naintindihan lang ba or nakuha lang ba? Okay. Tumagsi tayo ang lahat para sa ating panimula para sa ating panghuling panalangin. Amen. Paalam